Welcome to TLC, True Love Conversations. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Mga kaibigan, binabati ko si Walter. Ang aking kasama ng ilang buwan ay tao na po, pang umaga na siya ngayon. Si Selonching na ang nakatoka sa gabi. Kami na ang titira, mga kaibigan, ng mga pagkain dala ng mga bisita, pero wala nagdala ngayon. Marami po. May mga dumalaw ngayon, akala nyo hindi namin alam. Mga dumalaw po ngayon ang kanilang ginagawa ay nagpapalipas ng traffic. Huy, sis, ganang traffic pa. Halika tambay mga nakipapadyak. Ganon. Akala nyo, hindi namin alam yung mga motibo nyo. Kayo. Bagay, welcome naman lahat dito, mga kaibigan. Basta, just bring your IDs. And wag kayong parang pupunta lang ng kabilang kanto kasi hindi makakapasok sa guard. Yung mga pagkakataon, mga kaibigan, na ipapakiusap namin. Pero, company rules, ha? Yung mga tipong galing ka sa garay, nagsandok, ba't ka nagsandok? Pero pag ami alak ka, nakaw, kahit anong gawin mo, kahit ipagpakiusap pa namin, di ba? O, makakasuhan ako ng kumpanya namin yan. Hello po sa lahat ng mga nilalang. Alam mga dalaga na nagpicture po ng sarili selfie na sa taas ng camera para lumaki ang cleavage. Mukha nyo. Ganyan gawain nyo, no? Tama na, ganyan, tama na. Side view ang camera para tumango sa ilong. Tsuran to mga to. Sabi ni Jenna, patambay din, Papa Jack. Uy, sige, punta ka dito. Diba? Block ka sa gate namin. Sabi ni Marvs, ang ganda talaga ng mga songs daw dito sa Love. Thank you! Si Antonio Batalier yan, ako lang namimili pero siya nagbibigay sa akin ng ng kalipunan ng mga awitin na pwedeng i-play. I am waiting. Mamaya, after this call, mga kaibigan, I am going to get a caller from our provincial line. Alright? Toll-free po yan sa mga nasa labas po na Maynila. You can contact 1-810-100-5683. And right now, we are getting our second caller. After nito, the next break, ilalaan ko po sa mga nasa probinsya. Ha? You don't have to pay for anything. Just landline, and di ba? And you can contact our number 1-800-10-100-5683. In Tagalog, 1, 8, wala, 1, 1, 5, 6, 5, 6, 8, 3. Gumulo lalo. Diba? Sabi ni Ma'am Melanie, dalaw kami dyan bukas, promise. Mukha mo, Ma'am Melanie, dalaw ka dyan. Puro ka ganyan, joke lang. Sige pa, Ma'am, kailang Friday bukas, daming tao dito bukas. Kailang may pwede mag-networking dito pag Friday. Daming tao, Diyos ko po. Ay, naku, Sir Boyet Guevara, hi! I'd like to say hi to John Fedelin, Aizel Aquino, ayan, Talia Villaflores, Isabel, mga models daw ng FPPF. Uy, talaga. Ba't ako yung kunin models? Ay, models ko. Kunin model. Ay, naku. Uy, si Sir, si Sir Paulo. Ayan, nag-text sa akin. Teka lang, i-replyan ko lang. Wait lang. Okay, alis dyan lang kayo, ha. Ay, okay po. Ayan. Ay, okay po, sir. Ay, okay po, sir. Yay. Saan ba yung Y? Yay. Ayan. Sorry po, hindi kita na... Saan ba yung I? Hindi kita na... Ganyan nanay nyo mag-text, no? Binabasa rin nila. Tama ba? Mga tatay nyo ganyan, ha? Sinasabi din. So, matanda na pala ako. Hindi kita na text back last time. Mo. Paulo, may mo, ha? Ay, nako. Ikaw ang pag-ibig na hinintay sa aking... Ganda ko tani, Nakanta pa yung pinsan ko. Hello daw sa mga taga-barangay Punta. Ayan, Calamba, Laguna, kay Jet Li. Jet Li? Taga-Pilipinas na siya. Erwin at kay Sir Glenn Gule. Ayan. Or Gyul. Mga sosyal. Teka lang. Tayo mabati,
Maligayang pakikinig po sa mga nakaantabay sa atin, lalo na yung mga gwardiya po na tayo ang nagiging best friend nila paggabi, di ba? Maligayang pakikinig po. Pabati naman po ulit mga kasama ko dito sa Loriaga, SG Madla, yan, si SG Anugar, SG Peñaflor, SG Sonza. Naka-duty sila sa Lotus Mall, Imos. Sabi ni Remel Deliomas. Tanananan. Ikaw. Si Lino Berwico, nakasubaybay. Mga anak ko si Lizelle at Anaciel Lawrence at ang asawa ko si Shirley. Sabi ni Daddy Lino Berwico, maligayang pakikinig po. Hello po sa mga listeners dyan sa Mamerto Rosario Pasig sa family Barrera from Mean. Yan. Happy Heartbreak Day. The Park. I love you, boss. May ganun na palang celebration ngayon. Nakala ko Teacher's Day. Hello to Araujo. Tama to? Family from... Walang yung sulat. Ay, yung I love you, boss, from Nika yun, ha? Hello to Araujo family from... Bong. Parang tanga naman sulat nito. Ang liit. Sino magulang mo, ha? Ha? Kaw. Hello sa mahal ko. Ayan. Kina Boyong at kay Casey sa Almonte at Vitang Call family. Especially sa nanay ko, mahal na mahal ko kayo from SP. Nanay mo yan. Pag hindi, di kinutusan kita. Hi sa Orencia family at Sangguesa family at Joshua Kling Valeriano from Angie. Happy listening to sa Lanzan family and especially to Mary Chris Biera together with her loved ones. Social, together with arte mo. Ha? Ha? Cookie mo? Oh, ano sabi ko? Cookie mo. Ang itim ng cookie mo. Gusto ko ng cookies. Marilyn. Lales, Yoli Gualdrapa, Jania Hana Arandela at Lourdes Vargas. Hello po sa inyo lahat. Alright, mga kaibigan, it's at Papa Jack on TLC 907 sa mga nagmamaneho ngayon. And when you're driving, di ba, you're thinking where to take your girlfriend or your loved ones, where you wanna dine next, di ba? You can either choose Italian or Japanese, Chinese or Pinoy cuisine, di ba? O di naman kaya, you wanna go malling, di ba? SM, Mega Mall o MOA, pareho lang naman. Di ba? But there are choices, mga kaibigan. When it comes to filling your tank, there's only one choice. That's Shell Fuel Save. Ginawa po ito ng mga Shell scientists na meron active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa standard fuel mo. You're always making the good choice when you fill it up with Shell Fuel Save. Chup, 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 chup. Hello po sa mga taga Watson's Marikina. Pag bukas, absent po yung 6 na empleyado nyo po, puyat po, andito po yung iba. Ha? Kala nyo kayo? Ha? May sapak na naman ako. May caller na pala. Si Michelle ng Europe. Ay, talaga? Uy. Hello? Yes, Papa Jack. Hi! Hello. Hindi ko sukat akalain na makakausap kita. I'm so glad you're speaking Tagalog. Of course naman. Di ba kasi... Papa Jack. Po. Yes? Kasi po marami na po ako nakausap na yung mga nagpunta lang ng 6 months sa abroad, hindi na marunong mag-Tagalog. Okay. At least, di ba? Pero halata sa diction mo na matagal ka na. Matagal ka na dyan, ma'am? 17 years. Ay, hindi ba? What is your job in Europe? Do you belong to the entry level, like the below job, or the middle job, or the above job? Hindi ko alam kung alin doon. Basta HRM ako, tapos freelancer. Wow! You work within your own schedule. Yes, yes. That's so amazing. Are you not amazed? Yes, kasi mas okay yung gano'n na situation para nun. Ako lahat magdi-dictate kung kailan ko gustong magbakasyon, kung kailan ko gustong pumasok. Ako lahat masusunod. Good. Michelle, what part of Europe are you from? Pwede bang hindi ko na lang sabihin kung okay lang. Ma'am, ang laki-laki ng Europe po. Isang di pa lang yan, makikita ka agad. Sige, parang sa'yo, Finland. Finland? Really? Yes.
Diyan galing yung mga Papa telepono Jack, ng alam yung... mo, ang tagal-tagal na ako nakikinig sa iyo eh. Tapos, yung gusto ko bang lagi kitang dalawin pag i-visit ba sa mo, sa radio station mo tuwing umuwi ako dyan? Eh, ba't di mo ginagawa? Puro ka lang plano, Ako plano, ba plano, yung- plano. Kasi pag nandyan naman ako sobrang busy, tapos nawawalan ako ng time, tapos nakakalimutan ko na rin. Pero every year, umuwi din naman ako every December. It's your fault. Pero very, fans mo ako, saka hindi ko nga sukat akalain na makakausap kita eh. Bakit naman? Kabang kaluluwa ako, nandi. Hindi kasi nga, ang hirap-hirap kaya ang mag-dial, siguro naka 100 times na dial ako. Tapos ilang beses din na yung nare-receive, tapos bigla siyang namamatay. Naku, mami, ikaw ba tumawag ka para magpa-blatter? What? Bakit? Parang magpapagawa siya ng police report na may reklamo. Reklamo? Sorry, di ko mag-get. Alright, Mami Michelle, are you now married in Finland? Bali, ito na nga, Papa Jack, kasi gusto kong humingi sanang advice sa iyo or your opinion kasi kailangan ko mag-decide on Monday na very big decision. Kaya lang, medyo naguguluhan ako. I'm so very confused. It's so confusing pala. Alright, Michelle? Yung situation ko ba kasi kakakasal ko lang nung June. Kaya lang, medyo naguguluhan ako kung ano ba yung magiging decision ko kasi bali yung fiancé ko, dinala ko dito, tapos magkakaroon siya ng residence permit this month or next month. Kaya lang, parang medyo alanganin ako kung itutuloy ko ba or ika-cancel ko na lang. Kaya sabi ko, tatawagan ko si Papa Jack. Once na kung anong i-advise niya or opinion niya, doon ko i-base yung magiging decision ko. Okay, you got married, kailan po? Ngayong June 27. Okay, so hindi ito fiancé, asawa na ito. Asawa ko na siya ngayon. Okay, nasa Pilipinas po siya? Nandito, dinala ko siya dito. Bali, pwede bang mag-start ako sa beginning? Buti naman po. Para mas clear sa'yo. Apa, mahirap pa mag-start sa ending po, Sige po, game. Yes, game na! Bali ganito. December 2011, after 2 years, hindi ako umuwi. Kaya December 11 ako nung nakauwi. Na-meet ko siya through my friend. Nung na-meet ko siya, tapos, bali, 3 months lang ako nagbakasyon nun sa Pilipinas. Ngayon, nung na-meet ko siya, agad kami nagkaroon ng relationship. Tapos, minadali niya ako nung time din na yun, nag-engage kami. Tapos, yun na nga, tinatanong ko siya kung may girlfriend siya or may siya, sabi niya, wala. Gano'n din yung sister ko, wala. Sabi, so okay kami lahat. Ngayon, nagkaroon na lang ng problema nung may biglang lumalabas na girl na daw siya na, yun nga daw, asawa or kalibing, gano'n. Ilang taon na po yung lalaking yan? Sorry, Papa Jack? Ilang taon na po yung lalaking yan, ma'am? 42. 42. Hindi naman nalalayo sa generation mo, Okay. Hindi. Okay, ma'am, how did you guys meet up? Ganito, bali, nag-bar kami nung kaibigan ko. Ano yan, Paddy's Point? Pumunta kami sa McDonald's. Ngayon, Bar na pala pala sila McDo. magkakilala. Ngayon, pinakilala niya sa akin. Tapos, kinuha niya yung number ko, nag-text kami, tapos madalas na rin kami magkita. Pero parang, yung nga nangyari, masyadong madali lahat yung mga pangyayari. Minadali din niya ako na maging fiancé, tapos gusto niya rin pumunta rito. Tapos, yun na nga, ang alam ko talaga, wala siya kahit ano. Pero,
pag sinabi nga, umuwi siya sa Bataan. Taga-Olonga po kasi ako siya taga-Bataan. Opo. So, wait lang. Sabi ko Mami, na wait gusto lang ko po. makita yung house niya, gusto ko Ma'am, wait lang po. Ma'am. Nagre-refuse, ha? Wait lang po. Okay. Gaano katagal na po kayo magkakilala nung time na nagpakasal kayo? Bali, nung 2011, umalis ako ng April. Ay, mga siguro nagsama lang kami siguro less than a year, 6 months mga 8 months lang ganon. Okay. Tapos Papa Jack, yun na nga, gusto nga niya mangyari, pupunta siya ng Finland dito, ako sana, ang gusto ko sana mangyari sa life ko dahil masyado na ako matagal sa Finland, gusto ko sana, na lang, yung 6 months ako dito sa Finland, tapos 6 months ako sa Philippines, ang sabi niya, kung ganun pala, siya na lang daw sa Finland, ako na lang daw sa Philippines. Wow! Ganun yung mga sinasabi niya sa akin. Nagkapalit na. Tapos, yun na nga talagang gusto niya, yun talagang pinagpipilitan niya sa akin na makarating siya rito, gano'n. Parang sa pakiramdam ko ba, parang masyadong mabilis lahat yung mga pangyayari na parang Ay, hindi, Mami! sunuran na lang. Ha? Hindi para, mabilis talaga. Oo, tapos parang naging sunod-sunuran na lang ako sa lahat, yung ganun-ganun ba. Mami, teka lang, may tanong ako. Sa Philippines ako, sa akin siya naka-stay, ako lahat. Tapos nga, nung umalis ako nung 2011, bali kinuwanan ko siya ng yung parang sanglang tira, ganun. Hello, Papa Jack? Papa, sanglang tira, okay po? Oo, tapos sinuwanan ko rin siya ng kotse para yun nga, yung sabi niya, para may pang-taxi siya. Yung iniwanan ko ba siya ng mga pang-business kasi nung sabi niya, ako daw ang dahilan, bakit daw siya nawala ng trabaho dahil nag-stay daw siya sa akin, ganun-ganun. So, pinanindigan ko na lang yun dahil syempre ayoko naman siyang iwanan ng ganun-ganun na lang. Tapos marami din ako mga iniwan ng mga ibang business sa kanya. Big sabihin, hindi business, yung financial na para pang business. Ma'am, magkano po? Wala rin lahat naman nangyari. Mami! Yes. Yes, Papa Jack. Teka, hindi mo ako pinapasingit, nakaka-87 na akong hello po, ganon. Ay, okay. Sige pala. Sorry. Sige na. Okay. Kailan po kayo kinasal? This year, June 27. Saan po kayo kinasal? Dito sa Europe, sa Finland. Okay, nung kinuha mo siya dyan, kasal na ba kayo sa Pilipinas? Hindi pa, Papa Jack, kasi kasal ako sa ex-husband ko na Finnish. Yung hindi pa naka-anal, yung ano ko dyan, yung marriage ko dyan, hindi pa siya naka-anal. Pinaprocess ko pa lang. Opo. So, dito lang kami kinasal. Ami! Yes. Kailan ba kayo nag-iwalay ng finish? Matagal na, siguro mga 5 to 8 years ago, gano'n mga gano'n. Matagal na. Oh, sige po. So, nandyan na po ngayon yung asawa nyo? Yes. Pero ito na nga ang sitwasyon Yes, pagdating niya nga rito, gusto niya magtrabaho agad. Kaya magtrabaho siya agad. Sabi ko, bakit hindi na lang hintayin yung paper bago siya magtrabaho? Talagang nagmamadali siya. Ngayon, na may isang Pinoy na kinuha siya para mag-work malayo dito kung saan ako nakatira. Mga sabihin natin, mga 3 hours ang yung layo namin. Kung mag-through bus, ganun. Teka lang, Mami. Wait lang, boys. Stop in the meaning of love. Okay. Let's stop the meaning of all of this. Mami, teka lang, ganito mo, ako po magtatanong, tapos sagutin yung mga tanong ko, kasi po pag nagkwento kayo, baka maligaw tayo, ha? Kailan niyo po siya exactly nakilala, the first time? 2011, December. Kailan po kayo nagkaroon ng relasyon after niyo magkakilala?
1 week lang. 1 week lang. Okay? So, since 2011, magkarelasyon na kayo. Yes. Okay. Since 2011 up until today, ilang beses po kayo nagkita o nakailang uwi ka ng Pilipinas? Sabihin natin mga 2 times. 2 times lang, hindi ka pa sure? 2 times, yeah. Kasi kung hindi 2, 3, ganyan. Okay. Kailan po siya nagpunta ng Finland? Kasabay ko na siya. Yung huling dating kong nung 2013, kasabay ko na siyang bumalik ng Finland. Okay, matagal ng na. April. So, matagal Ngayong na. April. Matagal na po siya dyan. Hindi, bali 5 months. 5 Kasi months. waiting siya sa residence permit niya, still in process. Kaya lang, Mami, medyo yun na nga sinasabi, Mami, paano medyo alanganin ako. Paano ba naging 5 months? October na po. Kung 2013 siya, dumating Hindi, dyan. ngayong 2014, bumalik ba kami ng Finland ng April. 2014. Ang gulo mo kasi. Sorry, Papa Jack, kasi medyo ininervous ako. Kami din mga 8 kami dito. Ninervous kami lahat Kasi na-excite akong makausap ka. Okay po. So, 5 months pa lang siya dyan. Okay. At ano yung binabanggit niyo po kanina na may asawa siya? Ano pong kwento dun sa may asawa siya? Ito, ganito. Sabi niya, na single siya, wala siyang kahit ano, wala, ganun, kumbaga single siya. Sa harapan namin ng sister ko. Tapos nga sinabi ng sister ko, siguraduhin mo lang dahil si Michelle talagang certified na single yan. So, okay na kami, okay na lahat. Ngayon, nagulat na lang ako nung may mga nagti-text na sa akin na yun na nga sabi niya, wala, yung pinabanggit niya nga yung pangalan nitong guy na sabi niya, bakit daw iniwan niya na lang basta-basta yung girl, hindi man daw mabigyan ng pambili ng pagkain, tuloy wala nang makain yung girl, sa kanila na umaasa, ganyan-ganyan. Tapos, pag binabanggit ko, maraming beses, pag binabanggit ko sa kanya, sabi naman niya, wala, sinisiraan lang daw siya, ganyan. Yung marami siyang alibay, talagang in denial siya. Ngayon, tapos, nagulat na lang ako, yung babae, yung girl, pumupunta na sa kondo namin. Tapos yun na nga, na parang nagkagulo-gulo na nga dun. Pero hindi ako yung nakausap, ang nakausap yung caretaker namin, pagkatapos pinababa yung yaya ko kasi nga hinahanap nga daw yung lalaki, tapos pinapatanong ako nandun sa kondo ko, nandoon nga, ayaw naman pakyatin yung babae nga, ayaw pakyatin. Sige, okay. Mami! Yes. Nung nangyari ang gulo sa kondo na yan, kasi baka yun yung na TV pa nung nangyari po yan, Mami, nandiyan ka na sa Finland? Nandiyan na kayong dalawa? Hindi ko pa siya nadadala. Bali, yun yung una ko siya na-meet na nag-i-stay ako ng 3 months doon. Bago pa lang kami noon. Okay. So, engaged pa lang kami noon. Okay. Mami, sa lahat na nangyari na yon, hindi na may nanggulong babae, nagawa pa rin niyang i-deny sa'yo na meron siyang asawa sa una? Bali, natuklasan ko, may ka-live-in siya. Pero sabi niya, na daw, yung maghihiwalay na daw sila, pinagpipilitan lang daw nung girl na na maayos sila, na okay sila. Pero, yung sinasabi niya sa akin, talagang hiwalay na sila. Ngayon, wala lang siyang chance na makahanap ng malilipatan. Okay. Yun ang ina-explain may niya sa anak akin. po ba sila? Tapos, yun na nga, tapos nung hinarap ko yung girl, sabi ko, alika, mag-usap tayo. Ayaw naman niyang makipag-usap, yung lalaki, ayaw niyang humarap sa amin. Okay. So, ngayon po na-establish na meron talaga siyang naka-live-in. Inaamin na ba niya sa'yo na i-deny niya to? Pero sabi niya,
ano na, ang kasing pinaglalaban niya sa akin, talagang hiwalay na sila. Hiwalay na daw sila. Kaya nga lang daw, yung babae nga daw ayaw humiwalay sa kanya. Kaya paano pa daw niya masasabi, nakalibin niya yun. Ang inihintay nga lang daw niya, pagkakataon na may malilipatan siya. Kasi Yun ang sinasabi niya sa akin. Mami, pwede kasing ano yan, di ba? Pwede kasing tama naman. Kung hiwalayan sila, ikaw na yung pinalit niya. May anak po ba siya doon? Wala. Wala, Di, wala yan talaga sila. Kasi magkasama na kayo dyan sa Finland, eh. Hindi, eto nga. Kasi nga, yung magbuhat nga nang nandito na siya sa Finland, ibang-iba na siya nung Finland. nasa Pilipinas Kasi po, siya. ang dating po, Iba, malaki yung pinag-iba. Kasi nga yung, di ba sabi ko nga, nakatira siya ng malayo kung saan ako nakatira. Ngayon, pinagpipilitan niya sa akin, trabaho, pera, puro ganun. Ang sa akin naman, kaya nga pumayag ako na maging asawa ko siya dahil mahal ko siya. Gusto ko magkasama kami. Siya, ang pinagpipera, puro trabaho, pera, hindi naman ganun na sobrang pangangailangan para yung madaliin ba, yun meron naman time para sa ganun. Tapos, Mami, baka... sabi ko, kung yun ang desisyon mo doon ka, yung gumagawa ba ako ng way na, sige, dyan na rin ako lilipat, ako na yung gagawa ng paraan, dyan na rin ako lilipat, ayaw niya. Parang ginamit ka lang pala niya para makapag-Finland. Yun ang hindi ko nga, yun nga medyo gumugulo sa isip ko na, ano ba talaga? Ano ba talaga ang sabi niya kasi mag-ipon muna daw kami, mag-iipon kasi nga marami daw kesyo ganito dapat asikasuhin. Sabi ko hindi naman kailangan dahil marami naman may magagawa naman ako pagdating diyan, saka ako naman ang bahala dahil mas alam ko yung pasikot-sikot dito. Saka bakit pa ako mag-iipon? May-ipon naman ako. Ang pinagpipili niya nga yung ganun ba na kailangan daw mag-ipon, kailangan daw ng na yung bang magtrabaho muna. Mami! Ganun ang sinasabi niya. Sabi mo kanina, you need to decide on Monday, di ba, on something. Yes. Okay, ano yung desisyon na kailangan mong gawin ng Monday? Na kailangan ko ba i-cancel? Pauwiin ko muna siya? Tapos pag-iisipan kong maigi kung ano ba talaga yung magiging desisyon ko? Or itutuloy na magkakaroon siya ng residence permit. Kasi once na nabigyan siya ng residence permit, ibig sabihin, magiging kagaya ko na siya. Okay. At it will be so painful sa iyo na mangyari yung kasi parang ang magmumukha talaga pag ganon, nagamit ka lang para makarating siya dyan. Ano po? Parang gano'n yung nararamdaman ko kasi unang-una, nung nagtrabaho siya doon, niyayaw niya nang umuwi. Hindi rin niya ako tinatawagan. Ni walang tawag, ni walang text. 1 week, 2 weeks, walang ganun. Kung hindi pa siya, nung pauwi siya, tapos nakwento ko dun kasi yung kasama niya, every week, umuwi dito. Na wala naman siya inuuwihan, kundi barkada lang. Tapos, siya, na may asawa, hindi siya umuwi. Ang dinadahilan niya lagi sa akin, wala daw siyang pera, mayaman ba daw siya. Sabi niya, yun ang inaano niya. Ang mahal-mahal daw ng pamasahe, doon daw mapupunta yung kinita niya. Tapos sabi naman nung kasama niya na meron naman daw siyang kinikita na pwede naman kung gugustuhin niya talaga. Yun ang sabi sa akin nung kasama niya. Ngayon nga, nung isang beses nakausap ko yung kasama niya na sabi ko, ayan, uuwi na pala siya. Tapos yung sagot niya sa akin, oo nga, uuwi na siya kung hindi ko pa nga siya pagsabihan, kung hindi ko pa nga siya na bakit hindi ka umuwi? May asawa ka doon, yung ibig nga sinasabi niya, yung alam mo naman tayo, mga Pilipino tayo, 1 linggo nga lang, namimiss na natin isa't isa, ganyan pa ba katagal? Kung hindi pa siya pagsabihan umuwi, hindi siya talaga uuwi. Hello? Hello? Andito po kami, Mami.
Wala ka naman na si Papa Jack. Natakot tuloy ako. Huwag ka matakot, parang ka nag-flip top eh. Flip top battle po ang dating. What? Ano daw sabi ni Papa Jack? Ganito po, sige po, pinapatapos lang kita magkwento para ako naman. Okay. Kasi pag ako na, hindi ka na makasingit, bala ka. Grabe. Sige pala. Ganito, you've been in Finland in the past 17 years, tama po ba? Yes, Papa Jack, Finnish citizen ako, Okay. dual. Ganito po, and it's completely and absolutely your right to decide whether you're going to sign the papers for him to stay or to leave the country. Mami, Yes. I don't exactly know ano ba ang sagot doon sa tanong kung mahal ka ba niya o hindi. I don't know the answer. Ayoko mag-assume, alright? Pero with your story, Mami, you feel bad na parang ang dating nagamit ka for him to get there. And you feel bad about that. And I don't want you to go ahead signing a paper, di ba, when you feel bad. So if you need to decide on Monday whether to make him stay sa Finland or not, malinaw magiging payo ko sa'yo, pauwi mo yan dito. Kasi mami, you feel bad about it eh. Pinaghirapan mo yan. Whatever privileges you have that you can share to other people, especially husband mo ito dyan, di ba? Yeah. Pinaghirapan mo yan. Pero yung ikukwento mo na in 2 weeks, in 1 week, walang tawag, walang text. Di ba, mali pa ba tayo pag kinungklud natin na baka ginamit ka na lang yan? Yeah. Yun talagang nararamdaman ko eh. Yun talaga. Tapos mga nakausap ko yung yun talaga, yung laging sinasabi niya. Tapos uuwi lang siya rito pag may dapat i-process sa paper niya, kung meron dapat importanteng dapat gawin sa mga, yung niya, mga papel niya, doon lang siya uuwi. Pabalikin mo na po dito yan, mami. Tapos yun na nga yung kagaya niyan, ang usapan namin na sa Pilipinas pa kami, after 2 years, uuwi kami dahil kailangan niya lang mag-ipong, ganyan-ganyan. Pagdating rito, sabi ko sa 2015, uuwi tayo o ganyan. Ayaw niya na umuwi. Ba't daw siya uuwi? Wala nga daw siyang pera, wala pa siyang ipon. Sabi ko, hindi mo naman kailangang problemahin yun eh. Ako naman ang bahala lahat. Ayaw ko nga ng maasa daw sa akin. Alam mo na pa, pauwi niyo na po yan. If you're not happy having him around, if you're no longer happy and comfortable, mami, that you're going to sign a paper on Monday or papers on Monday, which will make him a legal citizen just sa Finland, but do not sign the paper and send him home. Whatever privileges you have right now, you worked hard for that. Diba? And I'm assuming, mga kaibigan, na we are all going to agree, diba, na it's actually very nice and rewarding to share ano man yung perks na meron ka dyan to people who care for you. Tama, mali? Tama. If I'm going If I'm going to base, mami, di ba, may advice to you with what you told me, malinaw na he does not care for you, di ba? May nadali ka niya. Yeah. You'd given him so much, di ba, mami? Sorry, ha? Opo, pero parang ang dating po, hindi na ang dating, ginamit ka na talaga niyan just to get there. Di ba? He lied to you many times and you'd forgiven the guy, and that's okay. We lie to our partners, mga kaibigan, just for them not to leave us. Ganun naman talaga eh. Di ba? We cover up things, baka iwanan tayo. Normal po 'yon. Yung kanina sinasabi mo baka mamaya sila pa o nagiwalay sila, pinili ka niya, he chose to be with you in Finland. That's okay. Pero yung nagpunta siya diyan as a husband, as a fiancé, di ba? Tapos ang ending na nandyan na siya, ang nangyari parang pinirmahan mo lang yung papel at pinakasalan mo siya diyan just for him to legally stay sa Finland, pero he is not acting like a real husband, di ba? That he is a real husband kasi naging magkasintahan kayo pero hindi pala, no? So I want you, please, do not turn me down. I want you to send him home. I want you to send him home.
I want you to send him home. Send him home. Wag mo na siya ngayon na naandyan pa. Kasi as long as naandyan siya and you know very well that you are the reason why he is there, you are going to feel bad about it. Yes. Diba? You're gonna feel bad about it. Michelle, if anything, Yeah. diba, Finland, diba, when it comes to you and him, Finland is your turf. That is your turf. Tama? Sorry, Papa Jack. Ano ba yan? Finland is what? Is your turf. I mean, sa inyong dalawa, Finland, teritoryo mo yan. Di ba, with due respect sa iyo. Yeah, it's true. Di ba? I'm not saying ikaw may ari niyan. Sinasabi ko lang, di ba, that's your turf. That's your turf, mami, di ba? And you are not supposed to feel bad about your turf, di ba? You invited him to be a part of your turf, but he's not taking good care of you. There's no point. He's staying around. Do not, never. Do not sign those papers until, di ba, he can prove to you that he is worth those signature. Yun na nga, sabi nga, di na nga tuloy ako nakikipag-gathering sa mga friends ko kasi every time na mag-meet kami, lagi ang tanong nila, nasaan yung asawa mo? Asawa mo ba talaga yun? Or nagkasal-kasalan lang kayo? Nagpanggap pa? Yung bang gano'n, yung bang Baka mamaya, iniisip mami, nila na, kasi di nga nila nakikita. Tapos yung kasama niya na taga doon, siya yung madalas dito, pero wala naman siyang asawa, kundi barkada lang yung Mami pinupuntahan Michelle! niya. Tapos ako mismo na may asawa, wala. Yun na nga, sabi nila, mag-asawa ba talaga kayo nun? Yung kala ba nila, yung parang tingin nila na nagpanggap lang kami Mami Michelle! magkasal-kasal. Yung ganun ba? Ay, Michelle! Yeah. Wala lang, hi. Yung marami pa akong gustong sabihin, kaya lang medyo. Tapos nung naalala ko, yung girl na sabi ko, magharapan na lang tayo para nung matapos na rin yung girl, kung ano ba talagang gusto niya, baka gusto na niya ng closure. Alam mo, ang sagot niya sa akin, ano daw, sige daw, pero wala raw daw siyang pipiliin sa amin dalawa, pero kunyari lang daw yung, pero kami pa rin daw, sasabihin lang daw sa girl na ganun, para wag lang daw masyadong masaktan. Pauwi mo na yan, wag na po sa Monday, bukas na, pauwi mo na. Gunggong pala yan eh. Mami Michelle? Yeah? Okay, I don't need to know details about what you guys went through. Every relationship naman sa mundong ito, 'di ba, will go through struggles, 'di ba? And you had your fair share sa bagay na 'yan. But if you're only seeking for advice whether to sign those papers on Monday or in the coming days to 'di ba, na darating, mami, I'm saying wag mo pong pirmahan 'yan. Alright? Wag mong pirmahan 'yan, send him home here. 'Di ba? Kasi pangit po, mami. It does not feel right. I will never feel okay na sasabihin ko sa'yo, pirmahan mo na. Kasi kanina gusto ko sanang sabihin sa'yo na, mag-asawa na kayo, pirmahan mo na. Kaya lang, ang dating 2 weeks hindi nagpaparamdam. Kaya nga nandiyan siya eh. This is very stupid. Tapos, Papa Jack, hindi ko na nga matiis na hindi ko siya makausap, tapos namimiss ko na. Tapos, hindi ko naman na siya makontak na-reach yung phone. Tinawagan ko yung kasama niya dun na sa house, yung kasama niya sa house. Yung pala, nagpalit na siya ng number. Ay, hindi ka asawa. Parang kang tropa-tropa lang. Tapos, sabi ko, nagpalit ng number, hindi niya man lang sinabi sa akin, kundi pa sinend sa akin nung kasama niya sa bahay. Okay. Saka ko lang nakuha yung number niya. Saka ko lang siya natawagan. Saka ko lang siya nakausap. Sige, pauwiin nyo na po, Tapos ha? sabi ko, Opo. nagpalit ka pala Okay. ng number, di ka man lang magsabi. Alright. Hindi That's pa nga good. daw siya nakakaload. Okay. Alright. Mali-mali daw yung nangyari, kaya hindi pa daw niya ako nakukuha, nagawang i-text. Opo. Nagre-react ako, mami, ha? Basta, nagre-react. Tapos, kasi before, nung nasa Pilipinas kami, nararamdaman ko talaga yung talagang ang lambing-lambing niya sa akin. Tapos talagang care na care siya sa akin. Tapos yung text, kahit saan siya mapunta or anong nangyayari sa kanya, text na text siya sa akin. Yung kahit na pumunta lang siya sa market, text na text siya sa kasi akin. nga! Every time na ganun. Kasi nga po, pinapadala mo siya noon. May kotse, may negosyo, di ba? Hindi pwede maputol. Okay, Michelle,
let's have a conclusion sa usapan natin na ito. Di ba? Ang resolution ng kwentong ito, do not sign those papers, send him home. This is his place, di ba? So para makita niya, di ba, na he cannot just enjoy the benefit of being in Finland, di ba, and neglect. Di ba? Yung taong naging dahilan. Hindi lang basta tao, mag-asawa po kayo, di ba? That's just complete disrespect sa iyo. Alright, mami? So I want you to send him home. We are friends. Magkaibigan tayo. Send him home. Di ba? At ipaliwanag mo sa kanya na kung bakit mo papauwiin siya dito. At least, parang awa mo na, mami, if there's a way for you to divorce this guy. Hindi ka mahal niyan. Lalaki po ako. I'm telling you. Di ba? Bluntly and straight on. Hindi ka mahal niyan. Ginamit ka lang niyan. Alright? Talaga, Papa Jack, pagkatapos na pinauwi ko siya, anong mangyayari? Magpe-pray ka kay Ibig ko Lord. sabihin, I mean, itutuloy ko pa ba yung relation namin o hayaan ko na lang siya? Mami, yung totoo, may relasyon ba talaga kayo? Hindi mo ka makagilap eh. Tumigil ka nga. Hindi mo na makasal kami, grabe. Yun lang ang relasyon nyo, mami. Naguguluhan na ako eh. Diba, Michelle! Yes? Yun lang ang relasyon ninyo, yung papel. Maliban doon, meron ba? Wala. O, so, tigilan mo na yan. Okay? Gusto ko sana magtanong, kaya lang ayoko magmukhang stupid kasi yung tanong ko, medyo hindi ko alam kung tama ba. Sige po, tanungin niyo po ako. Pwede mo ba i-explain maigi sa akin, Papa Jack, na para maliwanagan ko na bakit ganun ang naging conclusion mo? Sige po, huwag ka sisingit ha. Sige. Yes. Ang simple na makaharap pa sa buhay. Ganito po, Ana. Alright. You asked me, Papa Jack, ano po ba ang gagawin ko pag nasa Pilipinas na siya at nakauwi na siya? Itutuloy ko ba yung relasyon namin? Di ba? Ang tanong, sa ngayon na naandyan siya, may relasyon ba kayo? Di ba? Maliban sa papel, sa kinasal kayo, may relasyon ba kayo? If a guy is texting you once every 2 weeks, di ba? Nagpalit ng number without telling you, mag-asawa ba talaga kayo? You don't do that sa pagiging sa asawa mo, mami. I know you've been in Finland for 17 years, but that does not mean that you have changed. Whatever it is, di ba, na impression mo sa kasal. Sa ating mga pwede, ang kasal sagrado yan. You and your partner should be one. Eh kung nagpalit na number yung partner mo, hindi ka inuuwian, pupuntahan ka lang niya pag ang issue ay tungkol sa papel dahil makakapag-stay siya dyan. Tanong, mahal ka ba? O connected lang kayo sa papel dahil gusto niya mag-stay dyan? Maliwanag ang sagot natin. He used you to get there. Nung time na nandito siya, bakit siya text, bakit siya malambing? May nakukuha siya eh. Mahirap ang buhay dito, di ba? If I can have an easier access for a more comfortable life, why not? Diba? He's not doing any crime, but he's fooling you. And you are so stupid, Michelle, para paniwala ang mahal ka niya. Everything was, diba, it all happened so fast. Yeah. Diba, the minute, diba, one moment, nagkakilala kayo, the next thing we know, nandyan na siya. And now, diba, I'm sure ngayon, you regret bringing him there. Tingnan mo, mami, nag-asawa ka, dinalaw siya doon, may katabi ka ba gabi-gabi? Wala din. Anong purpose nito? Wala. Ano ka? Foundation? Sana nag-donate ka na lang sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Nakabuti pa yung pera mo. Tama. O yan, sige po, mag-donate ka, padala mo sa akin dito. Madami lang ka mag-ano. Tapos, Papa Jack, Po! pag nagsasabi ako tungkol sa emotion ko na bakit ganito yung sitwasyon natin, mag-asawa ba talaga tayo? Sabi ko, ikinasal nga tayo pero di ko naman maramdaman na may asawa ko. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, pinapasyado mo naman pinapairal yung emotion mo. Sabi niya, kala ko ba liberated ka? Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi niya, bakit daw hindi ko yung
make busy yourself, busy ko yung sarili ko, tapos lumabas daw ako with my friends, magpakasaya daw ako, samantalang nung nasa Pilipinas ako, nung nandun ako magkasama kami, ayaw niya lumalabas ako, gusto niya kami lang magkasama, ayaw niya nakikipag-gathering ako sa friends, nagbabar, ganun, ayaw niya, gusto niya, yung alam niya lahat kung ano yung ginagawa ko, hinihigpitan niya ako. Opo, Mami! Gusto niya, Mami! gawin ko na lang lahat. Michelle! Yes? Oh, iniigpitan ka niyan nandito ka sa Pilipinas kasi baka makuha ka ng iba makarating sa Finland. Tama. Kina mo, alam mo pala eh. Ikaw, tatampaling kita ng euro dyan eh. Huy, social na ko, Hindi euro ganito na. kasi siguro, kaya ko lang siguro naging sunod-sunuran. Siyempre, dahil sa mahal na mahal ko siya, pagkatapos yung medyo, kasi yun ang inuutos ng isip sa kanang puso ko eh. Kaya Ay, nako, tigilan niyo sunod-sunuran na lang din ako. Tapos, pero, ngayon ko lang din nare-realize talaga. Opo. Kakatawa nun. Oo nga, mukha lang taka dito. Grabe. Grabe nga po. Yun lang nga. Kaya, ayun. Sabi ko, sabi ko, sige, kung yan ang decision mo, diyan ka na lang, magkanya-kanya na lang tayo. Sige, Mami, good luck on Monday. Please do not sign those papers, okay? Okay po? Yeah. Okay. Promise me you're not gonna sign those papers. Pero, ang... Promise Papa Jack, me you're pwede mo not ba gonna sign those... Pwede mo pa ba mas i-clear pa sa akin na para mas ma-realize ko na talagang he just using me? Mami, Yes. if you are looking for a clearer sign para masabi natin ginagamit ka niya, I can ultimately say that you have been blinded. Diba? By loneliness, that you are in desperate need of a companion. Question is, do you have a companion right now? You don't have it. Wala kang kasama ngayon. So stop fooling yourself. Tigilan mo na yan, okay? I want you to send him home. Please do. Send him home. Alright? Do not ask me of a clearer sign para masabi na ginagamit ka lang niya o hindi. Mami, we don't need any more signs. This is very clear. Okay. Okay. Yung pala yung sa question ko, hindi nasagot. Ano po yun po? Yung pag-uwi niya dyan, hayaan ko na lang siya. Sinagot ko na po. Opo, hayaan nyo na po siya. Hindi ko na rin pagpapatuloy yung relasyon namin pagdating dyan bilang mag-asawa. Mami, mag-asawa kayo sa Finland. Hindi po sa Pilipinas. Diyan kayo kinasal eh. Oo. O, di wala na kayo. Di po ba? Mm. Opo. Okay. Ang Pero susunod bakit kaya ganon? Lagi niya sinasabi, love you, I love you, ganon. Na mahal niya ako. Ano po, every 2 Tapos, weeks? sabi niya, daw, Mami! mamatay na yung bungang. Okay. Hindi ka rin pala makikinig. Ayaw na kitang kausap. Kasi pinapagod mo na sarili mo. Pinapagod mo na mama. High blood pa ako dito. Oo nga no? Nagsumbong-sumbong ka, tapos eto ako pinapayuhan kita, di ba, kung sa kung anong kinikwento mo, tapos bigla mo nga sabihin, nag-I love you siya. Ano ba talaga ang kwento mo? Magulo ka rin eh, di ba? Pero malinaw po sa akin na ginamit ka lang yan, di ba? You've given this guy luxurious and comfortable way of life, and now he's there. Ngayon nandiyan na siya, hindi ka nakilala. So ginamit ka lang yan. Send him home or do not send him home. Mamili ka po sa dalawa. I will. Okay, good luck. Yay! Yeah. Salamat I will po sa do it. pagtawag, Mami. Sorry? Apo. Sabi. Thank you. Alam mo, sa wakas, nakatawag talaga ako. Yes! Sa wakas! Sa wakas talaga. Tuwan-tuwa ako. Biro mo,
paglabas ko sa work, agad ang inaabangan ko yung radio station mo hanggang sa matapos. Salamat po, Mami. Papari-pari. Thank you po. Thank you po, Mami. Salamat po. That's so nice of you. Thank you very much, and God bless you and God bless your heart. Thank you. You too. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Bye. Oxygen. Ay, nako mga kaibigan. Uy, sa mga nakantawag sa ating good morning everyone. Tom Shag, it's now time to take a rest. Ay, nako. Ay. Hingal ako Maraming ganyan no? Sorry guys sa mga kamag-anak po ng tao yun Diba? The age of 43, nagawa niyang makapunta ng Finland. Nanloko ng kapwa. Napagod ba kayo? Ay, napagod ba kayo? Ha? Pagod ako Ah! Ay. Totoo po ito, hiningal ako. Pero laki na problema ng mami, no? Ginamit lang siya. Sinagalang siya na sa Pilipinas pa sila kasi nga, syempre, Ay, nako. If I were you, I'd drink coffee. Oy, bukas, mga kaibigan. Speaking of, coffee, bukas, magpapakape ako bukas sa PICC Forum. 2 o'clock, mga kaibigan, 2 to 3 in the afternoon, ako po ay nasa PICC, mga kaibigan, Forum. Dito po, sa PICC Forum, mga kaibigan, for the meet and greet, diba, autograph, signing, and picture taking, and the meet and greet with you guys. So please, if you are near the area, bukas, Friday, 2 to 3 p.m., mga kaibigan, 2 to 3 p.m., ako po ay naandyan sa PICC. Alright, nandiyan po ako sa PICC. Mamaya po, mamayang umaga, mamayang hapon, kasi mag-umaga naman na Alright, for the Cram Top, mga kaibigan, meet and greet event with Cram Top. It's creamier. It's better. It's Cram Top, man. Pwede siya pang flip top no? Malaki ang kikitain namin sa flip top, kasi sikat yan. We're maligayang pakikinig po sa aking Paddy's Point family, andito sa Sir Paulo ngayon. Hello po sa mga taga Paddy's Point, hello po kay Sir Paulo. Maligayang pakikinig po, ayan. Nasaan ba ako sa Samoa pala ako ng Sunday. Kumanta ko ng 67 songs, inaawat na ako Tama na po 67 na po yung kinanta nyo Gusto ko pa, meron pa akong 34. Go lang ng go. Ay, nako. Hiningal ako Pabati naman po kami. Sabi ni Adralin. AE1DA. Hello po. Diba? Marriage for convenience. Tama. Exactly. Right on. Diba? You got it right. Can you please follow me? I'm in Toronto. Padala kang ticket. Loko ka. Follow you pala. On Twitter. Ano naman kinalaman natin bawat isa, di ba? May mga ganyan, add mo ako, tapos nasa timeline mo, hindi mga nag-uusap. Ano pang point? Di ba? Masabi-sabi lang. Mukha mo. Inaaway agad. Hi na lang sa'yo, Ate Ray. Maligayang makikinig po. May problem po ako. Babati naman kami ni Jeff at JC Buenaventura. Problem na pala ngayon yan. Magbati, Hello po sa mga bisita ko, mga kaibigan, na nandito at nagpapalipas ng traffic. Mag-12 na, pero syempre mamaya pa sila alis kasi nga traffic pa sa ibang bahagi ng Palakhang, Maynila. Ay, nako. Naiihina ako makapag nakawiwi nga muna. May magandang kanta. Can I touch you in your kwan? May magandang kanta. Wait lang. Dahil ka sa akin. Magka-candy store na lang. Candy store. Yan. Pwede mag-dance song tayo. Tapos mag-open the door. Pwede mag-dance song Tapos, blurred lines. Yan. Tapos, happy.
Happy. Pharrell Williams. Yes. Magdadance ako makabawi-bawi man lang para hingali kay Lala. Tapos ang pinakauli, after this set, we'll be having the letter portion, mga kaibigan. Magkabilang mundo. Masaya. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat. Kabilang mundo. Ayan. Alright, mga kaibigan. Time check. We got 20 more minutes before the hour of 12 o'clock. Good evening, everyone. Luzon, Visayas, Mindanao. It's gonna be me on your radio until the hour of 2:30 later, mga kaibigan. The letter is up next. If you got anything for someone, don't be ashamed and don't be shy to write a letter. And please, if you write a letter, write it from the heart and never from the